Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw.
Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Habswa. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon. The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Korupsyon. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. How can I be the mastermind? Panawagang aksyon ni Juan, tunay nga bang napakinggan? Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. The President's Agenda, a DZRH special coverage. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, ika-27 ng Hulyo, maging una sa balita. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Zona 2026, a DZRH special coverage. Totoo ba to, partner? Uy, bakit? Wala raw sa SONA ang karamihan sa Senate Minority Bloc, ha? Oh, well, hindi na nakakapagtataka. Oo. Kasi alam naman natin na dismayado sila. Di ba? Obviously. Dismayado sila sa Marcos administration. So, ngayon, ang balik naman ng mga kampi ng presidente, ano naman kung hindi kayo a-attend? Hindi naman kawalan. Hindi naman kawalan. So, for the record, ang hindi po a-attend sa SONA ng presidente mamaya ay sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, yung kanyang kapatid, si Manang Senator Amy Marcos, si Pia Cayetano. Pero si Manang Amy hindi rin dadalo, di ba? Si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, hindi rin dadalo, at maging si Senator Loren Legarda. Pero makikinig sila. Makikinig daw sila. Makikinig sila pero hindi sila attend. Yun ang sabi. Sa Congress kaya?
wala namang statement yung minority. Pero diba? meron din nga hindi dadalo. Ang alam ko Mamaya malalaman natin kay Mari Milky yan sa Congress. And of course, mamaya magkakaroon din tayo ng update sa Senado. Ayan. Kaya binabati ka ni ang dati nating kasama dito. Sino? Sino pa? Si Kiko Calado. Aba, talaga? Aba, nakatutok pala sa atin si Kiko Calado from MGM Grand sa Las Vegas. Sa Las Vegas. Wow. Ayan, kahit yan, American citizen na. How are you, my friend? American citizens na si Kiko Calado, pero ang puso niya nanatiling Pilipino. Kaya manonood pa rin daw siya ng SONA. Ayan. Ano ka lang dyan, relax and enjoy Kiko Calado. Ito na, atin ang alamin ng mga kaibigan. Meron tayong update mula sa Malacanang. Saka anong oras kaya magtutungo ng Batasang Pambansa Complex si Pangulong BBM? By land ba or by air? Pangulong BBM magbibigay ng update tungkol sa flood control controversy. Ito na, So meaning, aabangan natin ito sa kanyang SONA. Yes, Mukhang meron na namang panibagong i-report ng Presidente. Meron na naman bang mas malalaking big fish? Ito na yung sinasabing abangan ng susunod na kabanata. From Malacanang, update RH14, Let Narciso Mislet. Ray Romel, asahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol sa issue ng umano'y korupsyon sa flood control project sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, magbibigay ng update ang Pangulo sa investigasyon sa naturang usapin. Pero kung ano ang kanyang babanggitin ay abangan na lang daw sa SONA speech mamaya. Sinabi rin ni Gomez na karamihan sa ibibida ng Presidente ay ang kanyang mga legacy na tumanggi rin muna itong tukuyin kung ano-ano. Inulit ng kalihim na mismong si Pangulong Marcos ang nagsulat ng kanyang talumpati at kahapon ay nagkaroon ito ng final rehearsal. Pakinggan natin si Secretary Gomez. Matatakal yung flood control, for sure, magbibigay na update ang Pangulo sa flood control controversy, kung nasa na tayo ngayon. Pero kung ano yung kanyang sasabihin, abangan na lang natin. Wala ka ba kayong idea kung ano yung one-liner niya? Abangan na lang natin. Ilang oras na lang. Alright. Si PCO Secretary Nandiyan ka na rin pala, Miss Let, sa Batasang Pambansa, no? Oo, Ray Romel. Ano naman informasyon kung darating ba siya by land? Magsasakyan ba siya o mag-helicopter? Wala pa tayong impormasyon tungkol dyan, pero sa mga nakaraan, palaging naka-chopper. So palaispan. Dito sa Palaispan pa rin na Marinlet kung may babanggitin na pangalan ng Presidente sa kanyang iulat na update sa flood control probe. Abangan natin yan. Oo, kasi yun talaga yung inaabangan. Bagamat walang patikim ang palasyo at yun ang paulit-ulit ding sinasabi, abangan. Kasi ang binabanggit ng mga kritiko ni Ante Clermo, Maringlet, yung mga nakakulong na yun hindi pa naman may tuturing na big fish yun. So therefore, meron pang ibang inaasahan na mas malalaki pa dun sa mga nakakulong at nakasuhan sa kasalukuyan. Tama ba, Maringlet? Oo, yan yung aabangan natin dahil nga ang sabi ng Malacanang ay tuloy-tuloy pa rin naman yung investigasyon dyan sa isyong yan. Ang gusto lang nilang masiguro ay kapag isinampa yung kaso sa korte ay matibay ang mga ebidensya para hindi naman daw mabaliwala na. Masayang yung investigasyon, nag-file ka ng kaso tapos sa huli mababaliwala lang. Sayang naman. Mate-technical Ayan, so abangan na natin to, Miss Let, sa kanyang SONA ngayong hapon. Oo, na ang sabi ay 1 oras at 2 minuto o 1 oras at 1.5 oras. So, yan yung magiging talumpati ni Pangulong Marcos mamaya. Para sa SONA 2026, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. SONA 2026, a DZRH special coverage. At katulad nga ng binanggit natin kanina, kung hindi darating yung mga minority senators, ano naman, ayon yan sa Malacanang. Kaya hindi pagdalo ng minority senator sa SONA, hindi kawalan. Ayon kay Undersecretary Claire Castro. Ang buong detalye, balita mo yan, Dustin Bayog ng RH TV. Dustin, go!
Romel Ray, hindi mo napawalan, hindi pagdalo ng ilang minority senators. Kaya naman State of the Nation address of Sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang sagot ni Pangulong Officer sa Castro sa pagdating sa batas sa Quezon City. Ang yan, nung sa malagdang tayo ng Pangulo na ipahayag ang mga programa at tagumpay ni Manong na kanyang panunungkulan. Pakinggan natin sa Castro. Sabi ko na hindi sila kawalan. Ang importante dito, ang mensahe ng Pangulo, ang importante dito ay ang presensya ng Pangulo. At yung mga tao, interesadong madinig ang mensahe ng Pangulo. So sa mga tao, walang interes. At maybe ayaw nila madinig ang Pangulo, hindi sila kawalan. Patutuloy at patutuloy ang sola kayo. Hindi mo Dustin. Nawawala ka, Dustin. Ayan, go ahead. Sige, nawawala signal mo eh. Go ahead with your report. Kumusta naman dyan sa, ano to, daanan ba itong nasa area ninyo, Dustin? Ha? No. Nahirapan ang signal na. Gawin ko na lang maikli yung reaksyon ni Auntie Claire Castro doon sa decision ng minority senators na wag dumalo sa SONA. Kasi kanina naggarbo lang signal. Alam mo ano dapat talaga? In short, ang gustong remarks ni Auntie Claire, who you? Hindi ba? Talaga ito si Auntie Claire, ano? Ay, talaga naman, malalaman natin, mamaya abangan natin yan. Maraming salamat kay Dustin Bayog mula sa RH-TV. Samantala naman, tayo dumako muna sa hanay po ng Philippine National Police. Mga naaresto sa kasagsagan ng SONA 2026. Umabot daw po sa 51 na. Abay, bakit? Anong ginawa nila? Nasa over 40 lang ang naaresto ngayon 51 na. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Umabot na sa 51 katao, Ray at Romel, ang dinadampot ng pambansang pulisya dahil sa iba't ibang mga paglalang ngayong araw na ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos ay kay PNP Chief Police General Jose Valencia Nartatis Sr. Karamihan sa mga violator ngayong araw sa mga nagbandalay sa kahabaan nitong Commonwealth Avenue dito sa Quezon City kung saan tayo naroon. Ang ilan pa mga pasaway daw sa mga special laws at iba pang mga local ordinance. Hawak-hawak itong mga inaresto ng batas ng QCPD Station 6 na sa harap lamang ng Kamara de Representantes. Ginawa ni Nartatis itong asas pag-uulat at ang personal na pag-inspeksyon dito sa Commonwealth Avenue at paligid ng batasan. Sabay nga nitong araw ng ikalimang talumpati ng Presidente para sa State of the Nation. Pakinggan natin ng top. They were posted because of violations of ordinances and special laws. Particularly 9003, RA 9003, BP 880 and local ordinances. Lalo na yung magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha. Lalo na yung nangyari noong September last year. Kita nyo naman, di ba? Ang tinig ni General Nartatis, pagtapos ng kanyang pagbaybay mula sa command center sa QCPD hanggang dito sa may rally site sa Commonwealth Avenue at dito sa may command post ng polisya sa harap ng kamera ay nagbihis na itong Chief PNP at pumasok na sa loob ng kamera para sa ilang oras bago nga itong ikalimang SONA ng Presidente Bongbong Marcos. Sa kabila nitong mga ginawang pag-aresto ay na pagkakadiscover sa dalawang IED o improvised explosive device. Sa bahagi ng Department of Justice at Senado, ang assessment personal na PNP chief ay tahimik pa rin daw ang SONA at tiyak niyang magiging payapa pa. Sana nga itong magiging araw na ito hanggang mamaya pinaka-speech ng Presidente ng Republika. Pero Edniel, yung mga arrested, ito'y may kaugnay lang doon sa nakikita mga IED? Tama ba? No, malayo. Malayo? Yung bagayo na banggit sa soundbite, yung mga arrested ay mga lumabag yan sa iba't ibang special ordinances gaya ng RA 9003. Ano yun? Ecological Solid Waste Management Act. Sila yung mga nagpapandarize yan sa... vandalism. Yung iba ay lumabag sa BP 880, yung pinaka-Public Assembly Act.
at sa iba pang mga local ordinances. Basically, sila yung mga rallyista. Ray at Romel. Sandali, yung So mga... saan sila dinala? Edniel, saan sila dinala? Nasa Batasan, QCPD Station 6 nila lahat. Ito yung istasyon ng polis na nakasakop dito at siya rin nagsisilbing command center ng PNP na nakatoka sa pagtao sa State of the Nation Address ngayong araw. Masyado bang malapit yung assembly nila? Saka wala din ba silang permit? Itong mga na-aresto? Hindi naman, Ray, tumarin sila sa area nila. Again, yung nature na pag-arresto ay dahil dun sa mga nabanggit ng mga violation na reklamo. Pero yung pinaka-area nila, hindi naman sila lumampas dun sa designated place kung saan sila binigyan ng permit sa pangunan lungsod ng Quezon. Pero yung kung babanggitin natin yung espasyo ay sa mga oras na ito, halos sakop na nung bulto ng mga anti-government protesters. Itong northbound lane ng Commonwealth Avenue mula dyan sa may Ubago. St. Peter's mula sa may Convensora area. Romel at Ray. Kaya nagbabattle na yung nadaloy ng traffic. Yun yung experience natin na pagdaan ni Chief PNP na ngayon ay nasa loob na ng House of Representatives. Isa na lang, Edniel, yung kanina na may sumabog sa may DOJ ba yun? Ano nang update mula sa PNP? Yung latest ngayon ay on the investigation ng PNP ay may count na yung doon sa at ang binamagit ni General Topeng ay mukhang ang itsura o layo ito ay pag-terror na yung isang parehas yung IED na yun walang shrapnel Okay. Wala na-identify kung anong grupo marahil ay nasa likod. Wala. Ang binabagit ko ang magkaugnay. Itong dalawa to, ang sinasabi nga ng PNP, sa kabilang nasip pa incident, tahimik pa rin daw. Yung araw ng SONA para sa Hulyo 27 ngayong taon. Okay. Salamat, Edniel. Thank you. Pagtapos, italo pati, ilakay Reyes Trofel, ulit ang assessment itong Philippine National Police. Sa SONA. Okay. So yung binabanggit kanina, yung nangyaring pagsabog dyan sa harapan ng DOJ building at yung mga nakuha naman na pampasabog malapit naman sa gusali ng Senado. Alam mo, sa totoo lang, iba kasi iniisip baka ano nang gagawin ng gobyerno. Ano? Meron talagang... meron mga ano yan, may mga grupo na talagang... nagsasamantala. Wag naman sana siguro ganun. Ano? Talaga naman kayo. Mahuhuli rin kayo. No. Salamat, Edniel Parosa. Samantala, partner, merong update si Miss Giselle. Ayan, 10 talampakang effigy ni na Pangulong Marcos, Trump, winasak ng mga rallyista sa kaba ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Di ba sinunog? Usually sinusunog yan eh. Giselle Ricafort, di ba? Pinagtatapakan ba? Usually sinusunog pinagpapalo ba? Matapos sa akin, usually sinusunog eh. Normally sinusunog Giselle? Pero I think bawal yata dapat magsunog baka pinagbawal na. Giselle. Miss Giselle, go sa your report. 10 talampang malaki-laki yun. 10 feet. Ayan, nahihirapan yung signal ni Miss Giselle. Pero siguro talagang actually sa ganyang mga coverage naman partner hindi na iwasan na talagang nagkakaroon ng signal jamming. Para maiwasan na magkaroon ng mas malaking problema. Kasi normally mga alam mo yung mga pampasabog minsan sa signal din ng yun eh. Kaya ang ginagawa ng mga otoridad pinapatay yung signal ng mga cellphone. Kasi minsan yung cellphone yan ang ginagamit na nagiging trigger yun eh. Triggering device. Yes. Anyway, sige, okay na ba si Giselle? Awampay. Wala pa si yung alternative nating komunikasyon paki-check na rin kung sakasakali para makapag-report ng ating mga kasamahan sa labas. Okay na si Miss Giselle? Awampay, apaw! So mamaya po mga kaibigan, abangan po natin ito pong State of the Nation Address ni Pangulong BBM. Partner? Sakto alas 4 At tatagal, batay sa pagtaya, 1 oras at 20 minutos. Mamaya malalaman na rin natin kung nandyan na sa area ng Batasan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Go ahead, Miss Giselle.
Lakay winasak ng mga relihista yung FEC, Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ni US President Donald Trump sa Commonwealth Avenue, Quezon City, yung ikalimang zona ng Pangulo. May sukat na 10 talampakan, tinawag yung FED na Puppet and the Puppet Master na nagpapakitaan nila ng pagiging sunod-sunuran ni Marcos sa Amerika. Makikita na nakasampa yung FED ni Trump sa isang missile launcher at pinambabala sa kanyon yung mga karaniwang Pilipino. Ayon kay Bagong Alyansang Makabayan Secretary General Mong Palatino, ipinakikita nito na kinakaladkad ni na Marcos at Trump yung mga Pilipino sa giyera. Nagdurusaan niya yung taong bayan sa malalang epekto nito, kabilang na yung hindi maawat na taas presyo sa mga pangunahing bilihin kagaya ng bigas at mga produktong petrolyo. Paghahanda rin ito, sabi ni Palatino, sa posibleng pagbisita ni Trump sa Nobyembre dito sa Pilipinas. Matapos yung kanilang programa at pagtatanggal doon sa bahagi ng Matandang Balara, ay nagmamarcha na ng grupong bayan at iba pang mga relihista patungo dito sa New Capitol Estate sa Commonwealth Avenue, Parañaque. Dito isasagawa yung zona ng bayan kasabay ng ikalimang zona ng Pangulong Bongbong Marcos mula alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Ayon kay Palatino, tinataya na nasa 5,000 katao yung nagsikilos protesta hanggang kaninang alauna ng hapon. Inaasahan anya na papalo pa ito hanggang sa 20,000 individual. Para sa Zona 2026, ito si Giselle Ricaport ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle Ricaport. Zona 2026, a DZRH special coverage. Standby pa rin po sa iba pang mga updates, mga kaibigan. Kung pa rin itong zona ni Pangulong BBM ngayon pong hapong ito. Mamaya meron din tayong update mula kina Val Gonzales, kay Tina Nolasco. Yan, at kay Reyna Dar. Nandun din sa Quezon City, si Reyna Dar. And of course, si Milky Rigunan and Raymond Adpas. At kay Miss Let Narciso. Ayan. Sa loob naman ng Papasan Complex. Ayan, mga kaibigan. Abangan po natin ang mga iba pang mga detalye po sa ating special coverage. Pilipinas ang oras, alas 2:26 ng hapon. Ang oras. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hil Albarracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili nito dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Partner, anong oras na? Ba, medyo matagal-tagal pa. Meron pa tayong hihintayin isang oras halos at kalahati. Yes. Bago ang ikalimang zona ng presidente. Abay, abangan natin mga kaibigan ng magiging talumpati ng Pangulong mamaya. Ano ha? Marami tayong aabangan ha? At yung inaabangan yung update sa ginagawang hakbang ngayon ng gobyerno para maipakulong ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Oh, yan ha. O, diba? Natupad ba? Natupad ang mga pinangako ng presidente noong nakalipas na zona. Ito muna tayo, partner, mula sa loob mismo ng Batasan Pambansa Complex. Nasa South Wing area ha ng Batasan, si RH12 Milky Rigunan. Milky, kumusta na dyan? Manong Milky, magandang hapon. Magandang hapon, Romel at Ray. Lumipat na ako dito sa area ng South Wing, pero pinaalis na rin kami at ilang minuto na lang ay ila-lockdown na ang area ng North at South Wing para paghandaan naman ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos. Although medyo matagal pa, alas 4, pero usually mga 3:30 dumarating. Saka ang lockdown na normally mga isang oras before nung arrival Di ba? Ang napansin namin kanina bago kami paalisin sa may South Wing ay unti-unti nang humihina ang signal ng mga telepono. So, nakarely kami ngayon sa Wi-Fi ng House of Representatives. Pero sabi nila yung South Wing, part ng House of Representatives ay magsisilbi namang
kumbaga ay lounge area. Dito ihahanda yung mga merienda pagkatapos naman ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ito man ay pasado alas 5, mag-alas 6 ng gabi, lahat ng mga bisita ay ina-accommodate sa area ng South Wing. Ito kasi yung maglalagay sila ng mga table at mga pagkain para doon sa mga bisita na dumalaw sa zona. Dito ba sila pumapasok, Marimel, sa South Wing mismo? Pagka iba, merong mga pumapasok, pero mas marami ang pumasok sa North Wing sa dito sa South Wing. Taon-taon yung din ang napapansin ko, mas marami ang pumapasok sa North Wing nitong batasan kumpara sa South Saka Wing. kapansin-pansin, dati kasi merong red carpet, no? So ngayon wala. Oo. As Parang in, sabi ni sa programa, nakakaiba pala pag ganun kasimple na wala man lang magarbong kumbaga dekorasyon dito sa may area ng South Wing at North Wing. Kung saan dumaraan yung mga bisita. So sa madalit salita, Manang Milky, batay sa iyong obserbasyon, kung ikukumpara nung nakalipas na zona, mas simple ba ngayon at hindi magarbo? Mas simple. Oo, mas simple. Yung mga dumaan na rin, kabilang na yung mga may bahay na mga kongresista natin. Yan. Hindi naman ganun kasimple, pero kumpara sa mga bonggang mga gown nila, ay sabihin natin simple na yung mas simple din sa bongga. Oo, simple na sa bongga kumpara noong mga nakalipas na taon na talagang naggaganda ang mga gowns sa suot nila. Pero ngayon, more on Filipiniana. Ayun, mabuti naman. Bihira ang nakita kong mga nakagown. Yun din kasi ang apelan ni House Speaker Faustino D. Duterte na gawing simple ang pagdaraos ng zona. Nung ilang minuto kong pananatili sa South Wing, dumaan din kanina si DFA Secretary Teresita Lazaro, ang DepDep Secretary Arsenio Balisacan, dumaan din sa Senators Kiko Pangilinan, Chis Escudero, J.D. Ejercito, DPWH Secretary Vince Dizon, mga opisyal ng Korte Suprema at mga foreign dignitaries. Merong allotted parking slot dito sa harapan ng South Wing building para kay Vice President Sara Duterte. Pero alam naman natin ang pangalawang Pangulo ay nasa ibang bansa at mukhang sa katapusan pa ng buwan darating. Pero meron siyang allotted parking slot dito sa harapan ng South Wing ng Batasan Pambansa at ayon sa House Secretary General Chelo Garretil, taon-taon binibigyan naman ng imbitasyon ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Depende kung sila ay darating o hindi. At isa sa mga nabigyan ay si Vice President Sara. Yung pagdaan pala ni Senator Chis Escudero, kasama ba si Hart? Si Hart. Evangelista. Wala. Hindi niya kasama. Wala. Oo, solo lang. Kaya masasabi natin simple talaga. Sabi mo, Manang Milky, binabanggit mo, simple. Alam naman natin na katulad mo, talagang pagka-branded hindi makakawala sa paningin mo. Baka naman may iba dyan simple pero branded. Oo nga. Ang suot. Ano lang, subtle lang siya. Puro Filipiniana at yung iba mamahalin pero gawa ng ating mga Filipino kumbaga ay yung barong ng mga damit. Barong pinya naman. Oo. The finest tela. Maganda talaga. So yung mga bags nila, ayun. pero maganda. Ayan. Ayun mga bag. And then, mga gawang local pero pag tinignan mo sa mga ay mahal talaga. Oo, at kasi saka, yung mga suot na mga branded. At saka Milky, bukod doon sa brand ng bag, alam mo ang importante at mas nakakaagaw ng pansin at malaking katanungan kung magkano ang laman ng bag. Hindi mo na kailangan bulat-latin yun. Kaya nga, di ba? Kailangan bulat-latin yun. Kasi pag mo na. occasion, sa babae, di ba clutch lang ang dala-dala. Normally, gano'n. Na parang mas malaki sa pitaka o sa wallet. Baka naman puro cheque ang laman. Di kaya, walang cash pero cheque. Usually, lang, tissue paper lang ang malalaman mo doon. At sandamak na credit cards. Oo. Pag yung gusto mo naman, maleta na yung binabanggit mo. Wala bang binabanggit yung mga kongresista nung inaasahan nila ngayon sa zona ni Pangulong BBM? Kanina nakapanayam din namin si Press Secretary Dave Gomez at kinumpirma niya
na mababanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa flood control scandal. Pero in detalye, sabi niya ay ayaw niyang i-preempt yung magiging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpaunlak din kaninang umaga after ng opening ng second regular session ng 20th Congress ng interview si House Majority Leader Sandro Marcos. Sabi ng presidential son, 1.5 hours ang magiging speech ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasabi daw nung kanyang tatay, kung sobrang tagal daw nung kanyang sona, mawawala na yung interest ng ating mga kababayan. So gusto niya, short and sweet. Ika nga, 1.5 daw, hindi na daw lalagpas doon. Ang sabi ng Malacanang, personal na sinulat ni Presidente Marcos yung kanyang magiging talumpati. Hindi kaya nagkaroon ng exchange of notes yung mag-ama? Hindi ko lang alam, pero sabi nga ni Majority Leader Sandro Marcos abangan. Sabi ni Secretary Dave Gomez, yung final rehearsal ginanap kagabi sa Malacanang at ang sabi niya ay personal na sinulat ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang magiging talumpati dito sa ika-5 niyang sona. At more on legacy, kasi ito nga yung dalawang last 2 years ng kanyang administrasyon. Siyempre, ang gusto rin natin, ano ba ang nakamit ng administrasyong Marcos sa loob ng 4-5 taon? At ano yung mga kaharapin pa natin sa nalalabing 6 o 1 taon ng Marcos Jr. administration. Oy, by the way, Manang Milky, si dating House Speaker Romualdez ba namata mo na dyan? Inaabangan namin baka dumating. Kasi di ba? Dito si former House Speaker last week kasi may binabanggit ang ombudsman na kinumpirma din ng immigration na allegedly meron daw pagtatangka itong si dating Speaker Romualdez na lumabas ng bansa. Oo, pero ito ay question ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi niya ay fake news ito at gusto nila itong ipakorek nagpakalat lang. Oo, dahil wala siyang tangkang lumabas ng Pilipinas at handa siyang harapin lahat ng mga alegasyon, kasong iharap sa kanya at hindi daw siya umalis at aalis ng bansa. Itong si later Representative Martin Romualdez. At inaasahan natin ang kanyang attendance sa sona ng Presidente. Ay, dapat lang. Oo, dapat nandito rin siya para makita ang kanyang pagdalo rin. Pero kung mababanggit man ang issue ng flood control, ay hindi natin alam kung ano magiging reaksyon ng ilan pang mga mambabatas natin. Kanina, lumabas din kanina. Hindi natin pinapansin kasi ang tinitingnan namin yung vacant na parking spot for bus. Lumabas si Batangas Governor Vilma Santos kasama si Executive Secretary na palang yun, Ralph Recto, dito sa South Wing at patungo na sila sa may portion ng North Wing para naman siguro doon pumasok. At anytime ay lockdown na at hihintayin ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, okay. So, sandali lang, Mary Mills, meron ka bang naulinigan na may mga congressman na hindi dadalo sa zona? Ilang mga minority congressmen lang, pero karamihan ay dumalo nung opening ng session kaninang umagang 10 a.m. Nasa 200 plus yung dumalo. So majority naririto para pakinggan, saksihan ang ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad sa Senado na mukhang marami ang hindi pupunta. Yung block ni Senator Alan Peter Cayetano. Salamat, Milky, mula dyan sa Kamara. Hirapan na yung signal. Thank you, Manang Milky. Ganyan talaga. Pag nasa coverage, pahirapan na ng signal dyan. Habang nalapit ang pagdating ng Presidente, expected na yung mga ganyan. Malala ko namang panahon nagko-cover tayo dyan. Hatak-hatak ko pa yung, alam mo yung telepono na, na di dial? Hatak-hatak ko yun. Walang yun, hindi majajamang signal nun kasi kable yun ngayon puro cellphone kasi ginagamit. And of course, meron ding ibang alternative naman na communication. Ito muna tayo, partner Lakay Romel. Meron tayong update mula kay, ito na, patuloy daw pong investigasyon ng NBI sa nangyari nga pagsabog sa labas mismo ng DOJ kanina pong hating gabi. Ating alamin sa report ni RH9, Miss Tina Nolasco. Tina.
Lakay Ray, nagsagawa ng parallel investigation ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ngayong hapon dito sa Department of Justice. Kaugnay nga yan ang nangyaring pagsabog sa labas ng tanggapan kaninang hating gabi 12:17 a.m. Bagamat hating gabi pa nangyari ang pagsabog, nadatna ng DZRH sa lugar na mismong pinagsabugan ng improvised explosive device ang mga tauhan ng NBI Forensic Chemist Division na mabusising iniimbestigahan ang bahagi ng pinangyarihan ng insidente. Inikutan ng NBI chemist ang mga lugar na pinangyarihan ng insidente at kumuha ng mga sample para maisailalim nga ito sa pagsusuri. Layo nilang matukoy kung anong klaseng pampasabog ang ginamit na nagdulot nga ng pinsala sa puno malapit sa lugar at sa dalawang sasakyan na nakapark sa loob ng gusali ng DOJ. Makikita sa video na sa lakas ng impact ay bahagyang nabalata ng isang puno at bahagyang nabungkal ang lupa kung saan posibleng iniwan ang pampasabog. Patuloy din ang pag-iikot ng sniffing dog dito sa paligid ng DOJ at para matiyak na wala nang naiwan na improvised explosive device sa loob at labas ng tanggapan. Mula dito sa Department of Justice, ito si Arch19 na Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Tina Nolasco. 2026, a DZRH Special Coverage. Pilipinas ang oras, 15 minutes bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theater nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Sa Pilipinas, una sa Pinoy. Gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan mga issue mula sa ibang katawan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Coverage. Kaugnay pa rin po nitong sona ni Pangulong BBM mamaya alas 4 ng hapon. Tayo yung mga musta muna, partner. Ha? Sige. Alamin natin ang sitwasyon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa siyudad ng Quezon at naroon din ang ating kasamang si RH number 45, Ray Nadar. Ray! Tukayong Ray, kumusta na dyan? Oy, Tukayong Ray. Alam mo rito, dumating nga yung mga nag-rally o mga realista rito mismo sa may harap ng New Capital State sa kahabaan nitong Commonwealth. At mayroon lamang silang hangganan dito. Hindi na sila pwedeng lumabas doon sa parang ginagawang bakod na yung concrete barrier. At doon sila nagsagawa ng kanilang talumpati sa kanilang programa hinggil dito sa zona ng Pangulo ngayong araw nito. Magkaharap lamang sila, Tukayong Ray at Mel. Itong mga nag-arali at itong mga pulis na nakahanda na hawak-hawak yung kanilang mga shield at sila ay nakasuot ng helmet. Dahil sa ayon sa kanila, kung any action ay magkakaroon dito ng maximum tolerance. Nandito na rin si yung DPOS ng Quezon City, si General San Diego, sapagkat ayon sa kanya, dito sa lugar na ito ay medyo mapayapa pa. Ngunit doon sa unahan ay medyo may kaguluhan na dyan sa may gawa ng Pilcoa. Medyo umaambo na ngayon dito, Tukayong Reatel. Okay. At mukhang pag bumuhos ito ay dahil madilim ang kalangitan ngayon at malakas-laka o malalaki yung patak ng ulan, ay maaaring magkaroon nito ng pagtakbuhan, yung ayaw magpabasa sa ulan. So para yung mga nag-arali, yung mga sanlakas, ay contained lamang sila doon sa lugar na yung sinasabi kong sila ay nabakuran ng concrete barrier at napakaingay po ng kailang sound system dito. Samantalang nasa mga 10 meters away lamang yung mga kapulisan na nagantay o silang mismong sasalag kapag sila ay lumabas doon sa kanilang kinaroroonan mismo. So more or less, sabi ko lamang sa ngayon, yes, ay kahit na ganito nakapuno yung mga nag-rally rito at maraming pulis na rin ang naabang dito at kalahati nitong Commonwealth Avenue yung papuntang Fairview ang okupado, ay malaya pa rin nakadaan yung ating motorista, ngunit dahan-dahan lamang silang tumatakbo sa mga oras na ito. So may estimate na ba, Ray? May estimate na ba kung mga ilan yung nagrarally dyan sa area mo at kung hanggang anong oras sila papayagan na manatili? Ang estimate nila, Mel, sapagkat kung titignan mo rito ngayon sa actual na sitwasyon, mula rito sa New Capital State, kung tatanawin yung pinakadulo nitong rally nitong mga rallyista na halos pula ang kanilang mga suot, ay hanggang doon sa may Pilcoa, doon sa may gawin ng may papuntang Iglesia ni Cristo. Ganoon kahaba yung kanilang hanay. Kaya mga pulis naman dito sa harap ay naka-ready na silang lahat dito at kung sila ay lumagpas doon sa kanilang lugar
na kung saan ay kinontain sila ng kapulisan ay magkaroon ng ito ng maring supilin sila na huwag silang lumagpas pa doon sa parang demarcation line na ginagawa ng ating PNP Mel at saka kayong Ray. Tukayo, kumusta naman ang panahon dyan? Nagbabadya bang pagulan? Nagbabadya raw ang pagulan maitim ang kalangitan, ulap. Bubuhos ba? Ito nga ngayon inaantabay akin nga tinatansya dahil napakdilim na rito ngayon. Nako. At may patak-patak ng Pumapatak na pala. Malalaki yung patak tayo at madilim. Ayan. Kung sakaling bumuhos ito ay malakas-lakas ito katulad nung kaninang madaling araw nung napaga tayo rito ngayon. Pero yung pulis ay hindi ito patitinag kahit gaano kalakas ang ulan ay sila'y mag-aantabay upang ipairal yung maximum dito sa mga ralyesta na kinabibilangan na mga membro itong San Lacasto kayo. Okay. Salamat. Thank you, Ray Nadar. Yan ang ating unang situation report para sa Zona 2026. RH45 Ray Nadar. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Zona 2026, a DZRH special coverage. Uy, Lakay, nakikinig pala yung opisina ni Senador Lito Lapid sa atin. Supremo! Ayan. Kumusta na po kayo, Mr. Senator? Nagparamdam ang ating kasamang si Florante Rosales. At ang sabi ni Senador Lito Lapid, tiwala po tayo na ilalatag ng Pangulo ang mga aksyon ng gobyerno na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino laban sa epekto ng global crisis habang walang pangingiming sinusugpo ang korupsyon Saka makinig sa tayo, ha? bayan. Yan po ang pre-SONA statement ni Senador Lito Lapid. Pakinggan natin anong sasabihin, saka na tayo mag-react. Di ba? Iba kasi pinangunahan pa eh. May mga assumption, may mga presumption, may mga wag natin pangungunahan anong sasabihin ng Pangulo ngayong hapon ito sa kanyang State of the Nation Address. And of course, malalaman din natin, inasahan natin na kung ano ang gagawin ng pangasiwang ito ng Pangulong BBM dun sa problema natin sa presyo ng petrolyo, presyo ng mga bilihin, di ba? Yan ang pinakamahalaga, no? And of course, hindi dapat lalagpas sa ating pandinig yung kanyang sasabihin na ano na nga ba ang nangyari dun sa kanyang binitawan nung last year, yung kampanya laban sa korupsyon. At saka syempre merong hindi maiwasan, meron talagang magdududa at merong tutuligsa sa sona ng presidente. Pero sana kaakibat ng ating pagdududa, may solusyon. May solusyon Ngayon. at higit sa lahat para sa akin, tanungin din natin ang ating sarili. Yan. Meron ba tayong naiambag? Meron ba tayong naiambag? Baka naman tayo gumagawa lang ng problema rin. Kung wala tayong maitulong sa gobyerno, baka naman tayo nakakapinsala pa. Diba? Ayun eh. Ayan. Dapat ang problema sa ating bansa ay sama-sama nating sinusolusyonan. Hindi nang iilan. Yan. Yun. It takes two to tango, ang sabi nga. For any reaction, there is always counter reaction. Yan. Hindi po pwede na iasa natin lahat sa gobyerno. Tama. Zona 2026, a DZRH special coverage. Uy, abangan po ninyo. Next na po sa ating special coverage, ang tandem ho ni Lakay Mayor Deo Macalma ng Star City. At naghahanda na siya sa ating special coverage ngayong hapong ito. And of course, ang kanyang partner Lakay Romel, si Miss Thea Pecho Corpus. Abangan po ninyo anong kasuotan ni Miss Thea at anong kasuotan ni Lakay Mayor Deo Macalma. Dito pa rin po sa ating special coverage para po sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anyo pa rin po mga lingkod, mga kaibigan, si Ray Simayan at Romel Fuertes. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa.